Tingnan mo ang laylayan ng iyong balabal sa aking kamay. Bagaman yung pinag-uusik ang aking kaluluwa upang kunin. Ito mga kapatid, paborito ko ng prinsipyo na ginawa ni David dito. At gusto ko tandaan nyo ito mga kapatid. Ang matututunan natin dito sa talatang 11, let's stop the cycle of hate and revenge. Sa tuwing nagkakaroon po ng pagtatalo, ng Sister Trudes, halimbawa, nagsabi ako ng masama sa kanya, gumanti siya sa akin, gumanti ulit ako sa kanya, the cycle continues. Tama ba? Tayong mga anak ng Diyos, mga Kristiyano, we should stop the cycle. Paano? Pag sinampal ka sa kanan, huwag ka rin gumanti. Pag gumanti ka, gaganti uli eh. And the cycle continues. Pero yung hate natatapos pag ikaw nagpaubaya. Pagka ikaw ay ginantihan o ginawa ng masama ng kapwa, gawin mo siya kabutihan, tapos na. At mga kapatid, tandaan nyo, sa isang argumento, pag tapos na yan at nagbigay ka sa ng salita, hindi pa titigil yan. Nag-usap tayo, tapos na. Nagbitaw ka uli. Hindi pa titigil yan. Magbibitaw ulit yung kabilang side. At magbibitaw ulit yung kabila. You stop the cycle. You stop the hate. You stop the revenge. Kasi pag ang Kristiyano ay naging ehemplo ng isang mundong magulo, pagka nagkakaroon ng paghiganti pagdating sa'yo, tigil. May magulo doon pagdating sa'yo, tigil. Mapapansin ng mga tao, may liwanag na dumadaloy sa dito. At ito ang iglesia ng Panginoon. At kayo ang magiging example o instrumento ng karunungan ng Panginoon. Stop the cycle of hate. Stop the cycle of revenge. Wala nang palinigan, wala nang susunod na salita, pagutihan ang ibigay mo sa iyo.